Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi rito ay Shiba Inu lead response to the Israel-Palestine conflict with calls for peace. Ayan. Ayan na nga po si Ginoong Satoshi Kosama. Siya po ang lead developer na tinutukoy rito. Ayan, siya ang siya yung nangunguna na leader ng mga developers ng Shiba Inu. At ayan, siya po ay naglabas ng kanyang pahayag na ayan, tungkol sa nagaganap po ngayon na hindi magandang pangyayari yan, sa bansang Israel at ang Palestine na yan, sana itigil na nila yung kanilang labanan at magkaroon ng kapayapaan. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, meron nga akong nabasa na isang komento dito mula sa ating ka-crypto na nagtatanong kung ano nga ba ang kung meron bang masamang epekto ang gera na nangyayari ngayon dito sa bansang Israel at saka Palestine. Yan, ang masasabi ko rito ay posibleng meron itong masamang epekto. Ayan, ang sabi dito ay amid escalating Israel-Palestine conflict, Shiba Inu lead developer Satoshi Kosama has stepped into the global discussion stage with a heartfelt plea for peace. Ayan. Hindi po talaga natin maiwasan na mapag-usapan yung nangyayari ngayon sa bansang Israel at saka Palestine. Kung napanood po ninyo yung mga nakuhanan ng mga videos at mga naganap na pangyayari ay ayan, talagang nakakalungkot, nakakagulat at ayan, talagang parang hindi katanggap-tanggap na sa panahon natin ngayon ay posible palang mangyari yung mga ganyan, napaka-barbaric. Ayan, hindi maganda yung mga pangyayari ngayon, kaya hindi po natin maiwasan na pag-usapan ito. Kaya ayan, sinabi nito ni nagsalita si Ginoong Satoshi Kosama at yan na pag-usapan yung nangyayari ngayon dito sa bansang Israel at saka Palestine. In a thread on X, Kosama expressed gratitude for the concerns about his safety and well-being of his family and the Shiba Inu. Ayan. Dapat magpasalamat tayo kasi tayo ay nasa ligtas na lugar at mapayapa yung ating bansa. Hindi katulad ng bansang Israel at saka Palestine na nagkakagulo na sila ngayon. He acknowledged that amid the Israel-Palestine conflict, his thoughts turned to the latest of violence. Ayan, yung mga latest na violence talagang ayan, nagkalat yung mga video na nangyayari ngayon sa bansang Israel at saka Palestine. Sa tingin ko ay meron na kayong nakita o napanood dyan kasi maraming nagbabiral na mga video sa mga social medias. Yan ang sabi ni Satoshi Kosama sa nagaganap na pangyayari na ito. Yan, hindi maganda na pangyayari na ito ngayon. A bark of peace on deaf ear. Yan. I'd like to first thank you for the warm greetings and questions of my safety. I am well, and from what I can tell, my small family, extended family, and friends in our decentralized team are well. Ayan. Meron daw pong mga naipit palang mga Pilipino. Mga Pilipino sa bansang Israel. At hindi natin alam kung may mga na-hostage pa sa kanila. He pointed out the irony that two groups claiming devotion of the same divine power found themselves locked in a cycle of hatred. The tragic loss of innocent lives, whether in the spotlight or in private, raises questions about humanity's shared destiny. Ayun nga, yung sinabi ko kanina. Tayo ay nasa generation na talagang masasabi natin na tayo ay talagang napaka-civilized.
Yan, hindi katulad noon na barbaric. Yan, barbaric na era. Ay talagang maiintindihan natin na talagang pwedeng mauwi sa ganitong kaguluhan. Pero ngayon, napaka-civilized na po natin. Yan, lahat ng mga problema ay pwedeng daanin muna sa magandang usapan. Ay, ganyan po ang civilized na yung mga tao na civilized. Yung talagang makikita mo na talagang may pinag-aralan. Hindi basta-basta magre-resulta ang isang conflict sa violence. Yan, sa violenting paraan. Madadaan ito sa mapayapang usapan. Yan. Kusama's reflection on these matters led him to consider the divine in its role in the conflict. He noted that in the face of such turmoil, some seemed marked for unique destinies. However, others received mercy before the storm. There were also those with hardened hearts. Yan, talagang magkakaiba talaga ang mga tao. Yan. Maski maski nandito tayo sa civilized na era or panahon, ay meron talaga pa ring mga tao na yan, talagang taong masama. Yet, a small group remained untouched, sitting on the fence. Kusama reminded this group that every action and intention has consequence akin to karma. He stressed the importance of recognizing the gravity of these revelations in everyday life. Kusama pledged to play his part in a larger design orchestrated by what he called the True Supreme. He extended his wish for peace to the entire planet, hoping for positive change and unity. Yan. Yan po ang kahilingan ni Ginoong Saitoshi Kusama. Ang mag-strive pa rin ng kapayapaan. Yan, para sa buong mundo. Yan, Israel-Palestine conflict. Kusama's call for peace comes on the back of the latest development in the long-standing conflict between Israel and Palestine. On October 6, Hamas launched an unexpected attack on Israel. The attack marked Hamas' most extensive and coordinated action since 2021 conflict. Ayan na nga. Israel responded swiftly with airstrikes on Gaza, resulting in casualties among Hamas militants and innocent civilians. The conflict has continued for several days with both sides engaged in intense fighting. Ayan, kung mapapanood po natin yung latest na balita, ay talagang gumanti naman po ang Israel. Ayan, nagpalipad sila ng kanilang mga airstrike dito sa Gaza. Kaya ayan, talagang naglalabanan na po talaga yung dalawa, nagpapalitan na ng putukan. Ayun, ang masasabi ko rito ay meron ba itong epekto sa cryptocurrencies? Ay masasabi kong maaring meron itong negatibong epekto, lalong-lalo na kung maraming mga investors ng cryptocurrency sa bansang Israel, ayan, at bansang Palestine. Kasi yung pera nila dito sa crypto ay syempre kukunin nila ito, i-withdraw nila kasi kakailanganin nila yan panggastos. Kakailanganin nila ito at mapipilitan silang mag-withdraw yan para ipalit ng fiat currency kasi gagamitin nila ito sa oras ng ganito mahigpit na pangangailangan. Kaya yan, maaring ito yung magiging epekto nito, lalong-lalo na kung nakadepende sa dami ng mga investors sa dalawang bansa na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.